Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome na naman sa isang episode na kung saan Moto Features. Ang ibibida naman natin ngayon ay si NMAX 155 or Yamaha NMAX 155. Gaano nga ba ito kasulit at kaganda ngayon 2025? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Hajuma with the Vlogs. Let's go! Unahin natin ang kanyang unahan, syempre, na meron pa rin siyang malaking windshield na wala po siyang adjustable na nandito lang. Okay? Pamporma lang. Pero sana tinaasan nila o kaya merong adjuster. Pero tingin ko yung isa, yung bago, baka may adjuster. Okay? Nakakano siya, nakapix po siya mga idol. Pagdating dito sa kanyang headlight, gumagamit po siya ng twin LED, which is meron po siyang high and low. Tapos meron po siyang daytime running light. Okay? Then dito naman sa kanyang baba ay nandito yung kanyang signal lights na ordinary bulb. Ayan. Okay? Tapos yan, makikita natin, napakalaki, napakalawak ng kanyang ngala-ngala. So, telescopic fork po ang gamit niya dito sa suspension sa harapan. Disc brake with one-pot caliper na may ABS or anti-lock braking system. Tapos mags po na kulay gold. Meron po siyang sukat na gulong na 110 by 70. Okay, tubeless na po ito. Dito naman sa likuran mga idol, ay meron po siyang laking taillight na dahil kung makikita nyo sa daan is napakalaki, napakalawak. Kasi tingnan nyo yung upuan niya, napakalapad, no? So, meron po siyang LED lights na taillight. Tapos, yung mga turn lights niya dito is ordinary peanut bulb. Tapos, meron po siya ditong malaking, lahat malaki, malaking fendler or back fendler. Tapos nandito yung kanyang plate light. Meron po siyang reflector mga idol. At dito rin. Okay, sa side profile naman mga idol, meron po siyang minimalistic na NMAX 155. Ito naka-emblem, ito naka-decals lamang. Tapos pagdating naman dito, pagdating ibaba, gumagamit po siya ng dual shock absorber. Disc brake po ang ginamit niya sa braking system. Merong mags at ang sukat ng gulong nito is 130 by 70-13. Tubeless po. Okay? And then makikita naman natin dito ang kanyang radiator na kung saan liquid cooled po ang gamit niya sa pagpapalamig ng makina. Siyempre, in a long ride, mas maganda talaga ang liquid cooled na para kang naka-aircon yung makina mo. Tapos dito naman sa kanyang muffler, meron po siyang cover na plastic. Sakot na sakot lahat ng muffler. So, ang ganda ng design niya, para siyang dahon, okay? Tapos meron siyang dito pabutas. Okay, but anyway, alright. Okay, sa kabila naman makikita natin yung crankcase at ang kanyang airbox. Ayan. Ito yung kanyang airbox and crankcase. Ito yung crankcase niya, wala po siyang kickstarter. Dahil as far as I know, meron po siyang SMG or Smart Motor Generator na kung saan mas malakas na kuryente ang dulot nito na hindi mo na kailangan ng kickstarter mga idol. Ito yung kanyang pillion footrest na napakahaba at solid aluminum. Tapos ito naman yung napakalaking tulong talaga sa long ride. Ito yung footboard niya na mayroong foot extension board para sa mga mahabang bias na gustong iunat ang kanilang mga paa sa long ride. Akit naman tayo sa mga idol, no? Makikita natin bungad sa inyo yung kanyang digital panel na kung saan maraming information na dapat malaman. Tapos mayroong mga indicator makakatulong sa iyo, which is yung meron siyang ABS, meron siyang high and low, engine check, etc. Napaka-informative pag digital yung gamit ng motor mo, okay? Then dito naman yung kanyang handle na may cover, hindi po siya naked. So may cover po siya. Tapos nakalagay dito is Yamaha. Then ang color nito is gray and black. Okay, switches and buttons naman tayo mga idol. Unahin natin sa kaliwa na merong high and low, turn lights and busina. Tapos dito naman sa kanan, meron po siya dito na SSS or stop start system. Tapos meron po siya hazard and electric starter button.
Pagdating naman sa mga controls, meron po siya ditong throttle control with brake lever sa unahan at hand grip with brake lever para sa likuran. So, automatic transmission nga pala itong mga idol. So, gas and go lamang ito. Napaka-convenient gamitin. Okay, pagdating naman sa mga convenient features mga idol, no? Meron po siyang dalawang packet dito. Isang bukas, isang meron takip. Ayan. Tingin ko mas valuable dito na meron siyang takip compare natin dito. Kasi meron po siyang charging port area. Okay? Hindi po siya USB. Power socket po siya mga idol. Ayan. So, mas prepared ko kasi yung power socket. Meron naman nabibili yung power socket na mayroong adapter na USB. So, mas maganda ito. Mas mabilis kasi yung charge. Asa mas malakas yung kuryente ang dulot nito mga idol. So, meron siyang charger port na pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Ito nga pala is keyless system ng mga idol, which is meron siya anti-theft and answer box system mga idol. Safe na safe sa mga magnanakaw. Tapos nandito meron po siyang fuel and seat opener. Speaking of fuel, ito po ang kanyang fuel mga idol. Okay, nasa harapan na at di mo na kailangan tumayo para sa nangangalay at nangangawit. At sa mga tinatamad tumayo na rin, andito na po yung kanyang fuel tank refiller. So, pagdating naman sa kanyang upuan, mga idol, malapad talaga ang NMAX, no? Para sa mga malalakihang katawan, malalakihang wetpacks, yagballs, ekop, at ano-ano pa. So, napakalapad po yan. Tapos, meron po siyang leather na upuan. Okay? Tingnan natin kung ilan yung kasya, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 tao kung ganun kaliit lang mga wetpacks, okay? Pero in reality, pwede siya 2 and 3. Depende yan. At ito na nga yung kanyang underseat compartment mga idol. Well, di ko pa nalinisan. Let's linis. Okay, so alright mga idol. Malaki, malawak. Talagang kayang-kayang pumuno ng isang case na Red Horse. Kung manginginom ka, may-ari ka ng NMAX, bagay na bagay sa itong malawak na compartment. Okay? Dito naman yung kanyang battery, mga ECU, I guess. Tapos ang kagandahan dito sa seat niya, okay, meron po siyang spring, okay, na kung saan hindi agad-agad siya natutumba. Okay, yun o. Ayos. So yung pag-usapan naman natin ang kanyang seat height, kung pasok ba ito sa mga maliliit na tao, at ang kanyang presyo with regard sa kanyang installment and cash. Let's go! Mga idol, pag-usapan naman natin ang seat height niya. Okay. Ako nga pala, for your reference mga idol, ako nga pala ay 5'4" in height na may 50 kilo na pangangatawan. Tignan natin kung applicable pa rin ba ito sa mga medyo may kaliitan ng bias at kaliitan ng katawan. Okay? Okay. Itong Yamaha NMAX mga idol, kung makikita nyo, ay lapat naman ng aking paa. So, tiptoe naman. Kasi medyo maliit lang ating bias kasi medyo malapad yung upuan dito kasi nasa unahan na ako. Pero but anyway, kung tatakbo na ito ay balancing-balance kasi fully automatic transmission lang ito. Speaking of fully automatic, recommended ito sa mga baguhan or lady rider kasi napakagaang lang naman ito. Pwede mag-money over, no? So, kung sakaling abot mo naman ng floor, kayang-kaya mong i-money over kahit magpa-park ka kung saan mo man gustong mag-park. At pagdating naman sa handle nito, napaka-reliable and napaka-comfort nito dahil sa foot extension and footboard nito, mga idol. Pwedeng-pwede sa long ride. Pagdating naman sa suspension, goods naman siya. Okay na okay sa mga tagtagan. Pang long rides talaga, NMAX talagang pinaka-the best. At recommended ko ito kung sakali sa mga pang long ride nga, mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo with regards sa cash and installment via Supreme Bike Masinloc Branch, mga idol. So, ang NMAX ABS without Y-Connect, mga idol, ay meron po siyang SRT base na cash na 151,900. And then, pagdating naman sa installment, meron po siyang lowest down payment na 19,690. At meron po siyang monthly installment na 7,404 na may rebate naman na 500 kung maaga ka or on due date ka magbayad. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwede magbago, depende yan sa lugar, dealer o promotion ng bawat dealer. Kaya pwede itong magbago, depende po yan sa lugar na pupuntahan nyo. At ito na nga ang Yamaha NMAX mga idol, no? Without Yamaha Connect pero meron siyang ABS. Ano ba sa tingin nyo mga idol? Sulit pa nga ito bilhin?
I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.